Ang mga Pilipino ay kakaiba at believe sa kalaliman ng gabi sa paliparan. Mababa ang tingin ko sa mga Pilipino. Para sa akin sila ay maataong tahimik at hindi marunong magreklamo. Dahil sa bagyo, naantala ang flight ng 4 na oras. Ilang oras pa lang ang nakalipas, isang grupo ang nga pasahero mula sa ibang bansa ang nagwala at kinailangan pang tawagin ang nga security guard. Ang sitwasyon ay nasasukdulan na. Inasahan ngang lahat na ang susunod na flight ay magiging isang impyerno rin. Ang susunod na flight na aming asikasuhin ay papuntang Pilipinas. Naisip ko, sa pagkakataong ito, tiyak na magagalit na sila. Kahit ang nga Pilipino ay sasabot na sa galit, lalabas na ang tunay nilang kulay. Ngunit sa isang iglap, ang inaasahan kong iyon ay nakawata-wata. Walang isa mang nagalit. Ang pila ay nanatiling maayos. Sa halip, ang mga Pilipinong dapat sanay na abala ang siyang nagsabi ng nga di kapanipaniwalang salita sa aming nga pagod na staff. Dahil sa isang salitang iyon, nabago ang buong kapaligiran ng paliparan. At doon ko napatanto ang aking kamangmangan, bakit nga ba espesyal ang trato ng nga staff sa buong mundo sa mga Pilipino? Bakit sa panahon ng kagipitan, lalong tumataas ang kanilang reputasyon? Ngayong gabi, ikukuwento ko sa inyo ang dahilan. Bago maksimula ang kuwento, mangyaring mag-subscribe sa channel at pindutin ang like button. Sa ganitong paraan, automatikong lalabas ang nga video na angkop para sa inyo. Kapag pinindot ninyo ang high evaluation button sa video, may lalabas na hype button sa ilalim nito, kaya sana ay suportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-click din doon. Sa paliparan ng bangko kung saan ako nagtatrabaho, lalong gumugulo ang sitwasyon pagsapit ng hating gabi. Habang dumarami ang madile, sabay-sabay na lumalabas ang pagod at inis ng mga pasahero. Kahit nakangiti kaming naaasikaso, hindi may tatago ang tensyon sa lugar. Noon, mayroon akong sariling palagay tungkol sa mga pasaherong Pilipino. Sila'y tahimik, hindi ipinagpipilitan ang sarili, at sumusunod lang anuman ang mangyari. Maging ang mga kasamahan ko ay nagsasabing, madaling kausap ang mga Pilipino kasi hindi sila nagagalit. Nang marinig ko iyon, inisip ko sa isang sulok ng aking isipan na marahil ay mahihina silang nga tao. Ngayon, naisip ko, isa iyong ganap na maling akala. Itinuring kong walang lakas ang mataong hindi natataas ang boses. Isang gabi, may malakas na bagyong paparating at nagkagulo sa paliparan. Puno ng salitang delayed ang nga information board at laganap ang buntong hininga sa buong gusali. Suno-suno ang mga flight na inasikaso ko at halos bumigay na ang isip at katawan ko. At doon may dumating na bagong abiso. Ang flight papuntang Maynila, Naya, ay naantalang ng 4 na oras, karamihan sa mga pasahero ay Pilipino. Tiyak na mawawala sila ngayon, bulong ng kasamahan ko. Ganon din ang nasa isip ko. Sino ba namang hindi magagalit kung paghihintayin ka nga 4 na oras sa kalaliman ng gabi? Paulit-ulit kong inensayo sa isip ko ang nga salita ng pahingi ng paumanhin habang mabigat ang nga paang naglalakat papunta sa counter. Pero lingit sa kaalaman ng lahat, isang pangyayari ang magaganap na babago sa buong kapaligiran ng paliparan. Nang ianunsyo ang 3 oras na delay para sa flight papuntang China, kinutuban na ako. Kasabay ng anunsyo, biglang nag-iba ang ihip ngang hangin sa harap ngang counter. Anong ibig sabihin nito? Tawagin mo ang manager ngayon din. Hindi kami naglalaro dito. Isang malaking grupo nga turista ang sabay-sabay na sumugot sa amin. Ipinaliwanag ko na ito ay para sa kanilang kaligtasan at dahil sa pagkaantalangang pagdating ng eroplano dulot ng bagyo, ngunit halos walang nakikinig. Wala kaming pakialam sa paliwanag mo, paliparin nyo na kami ngayon din. Panagutan ninyo ang delay na ito. Sunod-sunod ang masigawan, at hindi na marinig kahit ang naanunsyo sa paligid. Ilang beses akong yumuko para humingi ng paumanhin, ngunit lalo lang lumala ang sitwasyon. Isinasaalang-alang ang mahabang oras ng paghihintay. Sa hating gabi, naayos ang pamunuan ng paliparan ng mahotel sa malapit. Karaniwan, dapat ay gumaan ang loob ng mapasahero kapag na lamang may lugar silang mapagpapahingahan. Ngunit kabaliktaran ang naking reaksyon. Akala niyo ba hotel ang katapat nito? Minamalit niyo ba kami? Magipakita kayo ni sinseridad. Lalo pang lumaki ang kanilang mahinihiling. Magbayad kayo nganyos. Palitan niyo ngang mas bagong eroplano. Unahin niyo kaming pasakayin. Mayroon pa ngang naglata ng nga hindi makatotohanang kondisyon na parabang karapatan nila iyon. Namutla ang kasamahan ko at hindi ko na maitago ang panginginig ng aking nakamay. Kahit na lumapit ang aming supervisor at magalang na nakpaliwanag parang binuhusan lang ng gasolina ang apoy. Huwag mong isipin na sapat na ang pahingi ng tawad. Yumuko ka pa na mas mababa.
Halos 40 minuto na tagal ang kaguluhan, at maging ang nga pasahero ngang ibang flight ay napatigil na. Bigla, isang miyembro ngang grupo ang sumiga. Huwag ninyong malitin ang aming bansa. Sa sumunod na sandali, sabay-sabay silang kumanta ng kanilang pambansang awit ng malakas. Umalingaw-ngaw ang kanilang koro sa lobi ng paliparan sa kalaliman ng gabi. Natigilan ang mga tao sa paligid at lahat ay natulala. Habang nakakagulo ang buong paliparan, wala akong nagawa kundi ang tumayo lang doon. Hindi natapos ang gulo sa pag-awit ng pambansang awit. Habang lumilipas ang oras, lalong naging mapanganib ang kapaligiran. Ilang pasahero ang bumili ng alak sa matindahan at nagsimulang uminom sa lobi. Sa pagod, inis, at epekto ngang alak, lalong tumalim ang kanilang matingin. Hindi pa ba tayo alis? Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Tumakas na ba ang manager? Umalingaw-ngaw ang tunog ng paghampas sa counter, at takot na ang makikita sa mukha ng babaeng staff. Habang patuloy akong nag-anunsyo, ramdam ko ang malamig na pawis na tumutulo sa aking likod. Nang sa wakas ay handa na para sa boarding, hindi pa rin natapos ang gulo? Paunahin niyo kami. Hindi pa tapos ang usapan sa Danyos. Hindi kami alis hanggat hindi ito naayos. Naging magulo ang pila, punong ng sigawan, at naging impossible ang normal na proseso ng boarding. Dahil dito, ginawa ng Flight Operations Manager ang desisyon na unahin ang kaligtasan. Ang mapasaherong lasing, hindi sumusunod sa utos, at patuloy na nanggugulo ay hindi papayagang sumakay. Ito ay isang napakabihirang desisyon. Sa sandaling iyon, sumabo ang galit, mga walang hiya, diskriminasyon ito, tandaan nyo to. Sabay-sabay na dumating ang security guard, at lalong nakagulo ang lobby. Nangingini ang kamay kong may hawak na dokumento, at isa sa makasamahan ko ang napaya na lang doon. Sa huli, umalis ang eroplano na iniwan ang mataong sangkot sa gulo, tanging pagod at katahimikan ang naiwan sa lugar. Pagkatapos ng aming shift, walang nagsalita sa break room. Lahat ay nakaupo lang nakatingin sa kisame. At dun, may dumating na susunod na abiso. Isa na namang flight ang makakaroon ng malaking delay dahil sa masamang panahon. At ang team namin ang nakatalaga. Hindi ko na kaya, mahinang bulong ng isang kasamahan. Walang sinuman ang nakatanggi. Inihanda na namin ang aming sarili para sa isa na namang impyerno. Ang susunod na flight na ipinaalam sa aking hahawakan ay papuntang Maynila ang IAA. At ang pag-alis ay naantalaan 4 na oras. Sa sandaling iyon, bumigat ang aking dibdib. Hating gabi, 4 na oras na paghihintay. Tiyak na sudulan na ang pagod ng pasahero. Dahil sa kaguluhan kanina, wala akong ibang maisip kundi isa na namang eksena ng sigawan. Bago pumunta sa counter, ilang beses kong inuli-uli ang aking sasabihin. Paumanhin po, naantala ang paalis dahil sa masamang panahon. Nakahanda na po ang hotel para sa inyo. Kung sa anong pakakasunod-sunod ko ito sasabihin para mabawasan ang galit nila, iyon lang ang nasa isip ko. Sana naman tamo na ngayong gabi, sabi ng kasamahan ko na may halong pag-alala. Tumango na lang ako. Di nagtagal, nagsimulang pumila ang nga pasaherong Pilipino. May pamilya, matatandang mag-asawa, at mga lalaking mukhang galing sa trabaho. Bagamat pagod, tahimik silang naghihintay sa kanilang pagkakataon. Nangingini kong hinawakan ang mikropono. Magino at ginang, isang anunsyo po, ang flight papuntang Maynila ay naantala ng 4 na oras dahil sa masamang panahon. Sa sandaling iyon, inihanda ko ang aking sarili. May sisigaw, magugulo ang pila, may maghahanap sa manager. Iyon ang inasahan ko. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Nakatinginan ang pasahero, at nang maunawaan ang sitwasyon, tahimik silang tumango. May magabumontong hininga, pero walang nagtaas ng boses. Ganun po ba? Wala tayong magagawa. Okay lang po, basta't ligtas ang lahat. Iyon lang ang mahinang maririnig. At ang pila hindi nagulo, nanatiling maayos habang nagsimulang gumalaw. Walang sigawan, walang gulo. Ako naman ang naguluhan sa sobrang katahimikan. Naintindihan kaya talaga nila, baka mamaya, sabay-sabay silang magalit. Ganon sila kahinahon, kaya't naduda pa ako. Hindi ka panipaniwala na ito ang parahong paliparan na parang impyerno kanina lang. Nainga ako, iniisip na baka mamaya pa dumating ang gulo. Kaya habang inihahanda ang anunsyo para sa hotel, nanatili akong alerto. Maya-maya, isang grupo nga halos 40 Pilipino, na pinangungunahan ng kanilang representative, ang tahimik na lumapit sa counter. Kinabahan ako. Kadalasan, sa malalaking grupo, mabilis kumalat ang reklamo. Kalmado ang boses ng representative ng magsalita. Gusto ko lang pong magtanong tungkol sa flight papuntang Maynila. Pwede po bang malaman ang buong detalye?
Ipinaliwanag ko na 4 na oras ang delay, na ito'y para sa kaligtasan dahil sa masamang panahon, at na nahanda ang paliparan ng hotel para sa kanila. Bahagyang nagulat ang lalaki, pagkatapos ay malalim na tumango. Talaga po, nag-ayos pa kayo ng hotel, malaking tulong po iyan, maraming salamat. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko, hindi salita ang galit, kundi pasasalamat ang unang lumabas sa kanyang bibig. Agad siyang lumingon sa kanyang makasama at mahinahong sinabi, "Makasama, may hotel na raw na inihanda para sa atin. Makakapapahinga tayo ng maayos, kaya huwag kayong mag-alala." Biglang gumaan ang mukhang buong grupo. "Salamat naman, malaking tulong po iyan. Salamat po sa pag-asikaso." Walang isa mang nagtaas ng boses. Walang nagreklamo. Hindi nila ginulo ang pila, at nagbigayan pa sila habang natural na gumagalaw. Ang mga kababata ay tinutulungan ang mga matatandang may mabibigat na bagahe, at mayroon pang nag-ingat na hindi harangan ang daanan. Nakatayo lang ako ron, namangha. Isang security guard na nakatingin mula sa malayo ang napanggiti at nagsabi, "Mukhang hindi tayo kailangan ngayon." Ilang oras lang ang nakalipas, sa parehong lugar, nagliparan ang nasigawan at kinailangan pang dagdag na tauhan. Ngunit ngayon, tanging mahinang usapan at yabak lang ang maririnig. Ramdam ko ang pagbabago sa buong kapaligiran nege paliparan, maging sa ekspresyon nege mege staff. At doon ko lang napatanto, ang katahimikan ng mga Pilipino ay hindi dahil sa patitimpi, kundi dahil sa lakas na hindi manggulo sa kapwa. Nang maumaga na, handa na ang lahat para sa boarding. Muli akong tumayo sa counter upang asikasuhin ang mga pasaherong Pilipino. Mabigat na ang aking mapaa at paos na ang boses ko dahil sa mahabang oras ng trabaho. Ngunit sinikap kong huwag mawala ang ngiti sa aking mukha. Bigla, ang lalaking representative ng grupo ay huminto sa aking harapan. Akala ko may karagdagang tanong siya o hihiling ng pagbabago ng upuan, kaya inayos ko ang aking tindig. Walang imik, iniabot niya ang isang supot mula sa isang convenience store. Sa loob, may isang botangang malamig na inumin. Natataka akong natanong, "Para saan po ito?" Mahinahon siyang ngumiti at sinabi sa mahinang boses, "Makdamak kayong nagtrabaho, pagod na siguro kayo. Inumin niyo to kapag may oras na kayong magpahinga." Natigilan ako. Hindi ko kailanman inisip na makakatanggap ako ng salita ng paalala mula sa taong naabala dahil sa amin. Nagpatuloy pa siya, "Walang may kasalanan sa panahon. Para sa amin, sapat nang makawi kami ng ligtas. Maraming salamat sa maayos ninyong pag-asikaso." Nang marinig ko ang nga salitang iyon, parang natunaw ang bigat sa aking dibdib. Naalala ko ang nga sigaw at mura na tinanggap ko mula sa naunang flight. Ang ilang oras na paninisi, pagdududa, at walang tigil na padyuko lahat ay parang nagkaroon ng katuturan dahil sa isang salitang iyon. Pinigilan ko ang aking luha habang sumasagot, "Kami po ang dapat magpasalamat sa inyong pangunawa." Bahagya siyang yumuko at naglakad na papunta sa boarding gate. Maging ang kanyang likod ay napapakita ang kahinahunan, at natural siyang nabibigay daan sa nga nasa paligid. Isang kasamahan na nakatingin sa kanya ang bumulong, parang hindi parehong delayed flight, tama siya. Ilang oras lang ang nakalipas, ang paliparan ay isang larangan ng digmaan. Ngayon, isang botanang inumin ang nagligtas sa puso ng isang tao. Noon ko naramdaman ang pagbabago sa aking magkapananaw. Ang taong tahimik ay may malalim na pagmamalasakit. Ang tingin ko sa mga Pilipino ay ganap na nabago simula noong umagang iyon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, nagsimula akong magsaliksik tungkol sa mga pasaherong Pilipino. Bakit sila nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan? Naramdaman ko na may dahilan sa likod ng aking nakita na hindi may papaliwanag bilang isang pagkakataon lamang. Isang crisis management expert na inibitahan sa aming training sa paliparan ang nasabi, sa panahon ng kagipitan, lumalabas kung ano ang tunay na pinapahalagahan ng isang lipunan. At tungkol sa Pilipinas, ipinaliwanag niya, ang Pilipinas ay isang bansang madalas tamaan ng mga natural na kalamidad tulad ng lindol, bagyo at malalakas na ulan. Dahil dito, nahubo sa kanilang kultura ang pagtanggap sa mga pagbabago ng plano at abala at ang pagtutulungan sa isa't isa. Bigla kong naalala ang mga pasaherong Pilipino noong gabing iyon. Sa halip na manisi, sinubukan nilang unawain ang sitwasyon. Sa halip na magreklamo, pinili nilang panatilihin ang kaayusan ng pila at hindi makaabala sa iba. Isang international etiquette expert din ang nabahagi ng isang kawili-wiling pananaw. Ang isang tunay na maunlad na lipunan ay hindi napapakita ang emosyon sa pampublikong lugar. Dahil iniisip nila hindi lang ang kanilang karapatan, kundi pati na rin ang oras at kapayapaan ng ibang tao.
Ito mismo ang naglalarawan sa kilos ng Pilipino. Kahit sa mahirap na sitwasyon ng 4 oras na delay, naintindihan nila na hindi mapapabilis ang paglipat sa pamamagitan ng pasigaw at hindi mababago ang panahon sa pamamagitan ng paninisi sa staff. Batay sa pangunawang ito, mahinahon nilang pinili ang pinakamabuting gawin. Dati, mali ang akala ko na ang mga taong tahimik ay mahihina, ngunit ngayon, malinaw na sa akin. Ang pagkontrol sa emosyon ay hindi nangangahulugang walang emosyon. Ito ay isang mataas na antas ng kalakasan ang pagdidisiplina sa sarili upang hindi makagulo sa kapwa. Tinapos ng eksperto ang kanyang sinabi. Ang kayusan ay mas mahirap makamit kaysa sa kayamanan. Ang nga taong kayang panatilihin ito kahit walang nakatingin ang tunay na malalakas. Malalim akong tumango sa masalitang iyon. Noong gabing iyon, walang duda na ang mga Pilipino ang napakita ng isang kalakasang may pagmamalaki sa buong mundo. Ang dahilan kung bakit nabago ang tingin ko sa mga Pilipino ay hindi lamang dahil sa kanilang asal sa boarding gate. Ang tunay na sorpresa ay nangyari sa isang lugar na hindi nakikita ang sinuman. Kinabukasan, sa break room, nag-usap ang mga staff na namamahala sa paglilinis ng hotel. Nakita niyo ba yung mga kwartong ng grupong Pilipino kagabi? Hindi ka panipaniwala sa sobrang linis. Napatigil ako. Ang makwarto na ginamit ng mapasaherong na delay ay karaniwang iniiwang magulo dahil sa pagmamadali. Ngunit ayon sa kanila, ibang-iba ang makwartong ginamit ng Mapilipino. Sa kama, minimal lang ang gusot sa kumot. Ang mga ginamit na tuwalya ay pinasama-sama sa isang lugar at pinagiwalay pa ang basa at tuyo. Sa mesa, walang kahit isang basura at ang mga lalayan ng pagkain ay inilagay sa isang supot at isinandal sa gilid. Maging ang banyo ay mayos, ang tilamsik ng tubig ay hindi basta iniwan, may mapalatandaan pa na bahagya itong pinunasan. Isang cleaning staff ang nasabi ng may paganga na mamadali na silang umalis pero inisip pa rin nila ang susunod na gagamit. Sumunod ang isa pa, parang kalahati na lang ng trabaho namin ang ginawa namin. Nang marinig ko iyon, labis akong nagulat. May matao sa lahat ng bansa na nagiging magalang lang kapag may nakatingin. Ngunit iyalan lang ang kayang gawin iyon sa isang lugar kung saan walang makbibigay ng papuri. Samantala, narinig ko na sa mga kwartong ginamit ng kabilang grupo noong nakaraang gabi, nakalat ang nga tira-tirang pagkain sa sahig at umaapaw ang basura sa labas ng basurahan. Parehong delay, parehong maikling pananatili ngunit ganito kalaki ang pagkakaiba ng resulta. Noon ko nalaman na ang paggalang ay hindi lamang sa pananalita. Ang tunay na karangalan ay lumalabas sa mga lugar na hindi nakikita ng iba, at iyon ang ipinakita ng nga pasaherong Pilipino nang walang anumang pag-alinlangan. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit kumalat sa mga staff ng paliparan ang reputasyon na ang mga Pilipino ay mapagkakatiwalaan. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, may maliit na pagbabagong naganap sa paliparan. Sa mausapan ng mga staff, paulit-ulit na nababanggit ang tungkol sa mga pasaherong Pilipino. Parehong 4 oras na delay pero bakit ganito kalaki ang pagkakaiba? Hindi lang sila hindi nagalit, pinakalma pa nila ang sitwasyon. Silang nakligtas sa atin sa hulo. Dati, ang impresyon sa mga Pilipino ay mga pasaherong tahimik at hindi kapansin-pansin. Ngunit ngayon, sila na ang pinausapan bilang mga pinakamaasahang pasahero. Sa isang training, ginamit pa ito ngang eming manager bilang isang halimbawa. Sa panahon ng kaguluhan, ang kilos ng mga pasahero ang nagtatakda ng buong kapaligiran. Sa flight papuntang Maynila noong nakaraan, ang kanilang mayos na pagkilos ang nagligtas sa sitwasyon. Habang pinapakinggan ko ang masalitang iyon, uminit ang aking dibdib. Nahiya ako sa sarili ko na ilang araw lang ang nakalipas ay minamaliit ko ang mga Pilipino bilang mataong hindi marunong magreklamo. Ang pagiging tahimik, ang pagsunod sa pila, ang hindi paninisi sa iba at papapakita ng pasasalamat hindi iyon kahinaan. Iyon ay tunay na kalakasan na napapakalma sa kaguluhan at nagbibigay ng kapanatagan sa lahat. Sa kabilang banda, ang masigaw at reklamo, kahit nakapansin-pansin sa una, ay naiwan lamang ng pagod at kawalan ng tiwala. Sa palagay ko, iyon ang natutunan ng buong paliparan noong gabing iyon. Hindi ko malilimutan ang hitsura ng lalaking naabot sa akin ng inumin. Kahit siya ang naabala sa delay, inuna pa niyang alalahanin ang iba. Ang kanyang kahinahunan at karangalan ay nabigay sa akin ng malalim na pagalang. Simula noon, kapag flight papuntang Pilipinas ang hawak ko, nakakaramdam ako ng kaunting kapanatagan. Dahil iniisip ko, tiyak na magiging maayos ang lahat. At ngayon, lubos kong ninanais na makabisita sa Pilipinas balang araw.
Gusto kong makita ang sarili kong mamata ang isang bansa na, sa kabila ang maraming sakuna at abalang araw-araw, ay hindi nawawalan ng kahinahunan at pagmamalasakit. Ang nga taong minamaliit bilang isang lahing tahimik ay ang siyang hinangaan ng buong paliparan sa huli. Sa lugar na iyon, nakita ko ang tunay na lakas ng nga Pilipino. Nag-subscribe na ba kayo at nag-like sa video? Bago ninyo makalimutan, mangyaring mag-subscribe at pindutin ang like button at high evaluation. Sa kanitong paraan, automatikong lalabas ang mga video na angko para sa inyo. Kapag pinindot ninyo ang high evaluation button, may lalabas na hype button sa ilalim, kaya sana ay suportahan ninyo kami. Sariwa pa sa aking alaala ang eksena nung araw na iyon. Isang babaeng Chinese na laging minamaliit ang Pilipinas ang biglang napatigil sa pasilyo ng paliparan, at tahimik na isinama ng isang opisyal. Sa kanyang mukha, hindi galit ang nakita ko, kundi pakalito sa isang katotohanang hindi niya maintindihan. Ang pangalan niya ay Wang Li, isang babae sa unang bahagya ang kanyang 40 na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa siyudad. Matatag ang kanyang trabaho at kita, isang taong kinainggitan ng marami. Ngunit mayroon siyang isang matibay na paniniwala, ang China ang sentro ng mundo at ang Pilipinas ay isang bansang nakaraan na. Pilipinas, isang maliit na kapuluan lang, di ba? Ang kultura at teknolohiya nila, galing din naman sa China dati. Magaling lang silang mapanggap na magalang. Iyan ang madalas niyang sabihin habang tumatawa sa trabaho o sa mga pagtitipon ang nga kaibigan. Walang sinuman ang seryosong kumokontra sa kanya. Kapag lumaki ka sa ganoong kapaligiran, iyon na ang nagiging katotohanan. Isang araw habang nanananghalian, mahinahong sinabi ngang kanyang matalik na kaibigang si Li Mei, sa darating na bakasyon, bakit hindi tayo pumunta sa Pilipinas? Napatigil si Wang Li sa pagkain. Sa lahat ng lugar Pilipinas pa? Para sa kanya, iyon ang bansang pinakawalang kwentang puntahan. Nabibiro ka ba? Bakit doon pa? Kung shopping lang, marami namang ibang bansa. At wala namang magandang makikita doon. Hindi nagalit si Li Mei. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang saa at sumagot sa kalmadong boses. Dati, ganyan din ang iniisip ko. Pero habang nakikinig ako sa mga kuwento ay mga taong nakapunta na, naging interesado ako. Para nalulugi tayo kung kinamumuhian natin ang isang bansang hindi pa natin nakikita. Ngumisi si Wang Li. Yung mga pumupuri sa Pilipinas, ilan lang yan na may kakaibang trip. Tumingin ng diretso si Li Mei sa kanyang mata. Kung talagang naniniwala kang China ang pinakamagaling, hindi dapat mayani ang paniniwala mo kahit makita mo ang ibang bansa. Sa katunayan, mas maintindihan mo pa ang galing ng sarili nating bansa kung ikukumpara mo. Natihilan si Wang Li. Lagi niyang sinasabi na China ang numero 1, pero halos wala siyang karanasan sa pagpunta sa ibang bansa. Akala niya alam niya ang tungkol sa mundo, pero ang totoo impormasyon lang mula sa screen ang nakikita niya. May maliit na pagduda ang sumibol sa kanyang dibdib. Para pawiin ito, sinabi niya sa matigas na tono, sige, kung iyan ang gusto mo, sasama ako, pero huwag kang asa. Masayang ngumiti si Li Mei. Salamat, tiyak na magiging isang di malilimutang paglalakbay ito. Para kay Wang Li noon, ang papunta sa Pilipinas ay hindi isang kaakit-akit na plano. Ito ay isang paglalakbay upang kumpimahin ang nga kapintasan nito at patunayan na tama ang kanyang nga paniniwala. Ngunit, sa kabalintunaan, siya na pinakatumatawa sa Pilipinas ang magiging taong pinakamananais na makapunta ron. At isang araw bago ang kanilang pag-alis, tahimik na nasimula ang unang pagbabago na yayani sa kanyang buhay. Nakita ko ang sandali kung kailan unang kinuwestiyon niya ang salitang kalayaan. Nangyari ito sa tanggapan kung saan siya na-apply para sa pasaporte, matapos silang magdesisyong pumunta sa Pilipinas. Para kay Wang Li, simple lang ang pag-iisip. Ang paglalakbay sa ibang bansa ay kailangan lang ay book at ay apply. Nagtatrabaho siya sa isang kumpanya, nababayad ng buwis, at may social credibility, walang dahilan para pigilan siya. Ngunit nang makita niya ang mga dokumentong inyabot sa kanya sa counter, nanigas ang kanyang expression. Certificate of Employment mula sa kumpanya, records ng pagbabayad ng social insurance, proof of residence, travel itinerary, impormasyon ng hotel, at booking information ng round-trip ticket, hindi ito mukhang aplikasyon para sa isang simpleng bakasyon. Sandali lang, kailangan ba talaga ang lahat ng ito para lang magbakasyon? Walang emosyon ang staff sa counter, iyan po ang patakaran. Kung may kulang, hindi namin matatanggap. Ang boses niya ay parang nababasa lang. Napumilit si Wang Li. Hindi pa pinal ang hotel namin. At ang itinerary, inaayos pa lang. Paano ko papatunayan ang isang planong hindi pa buo?
Maikli ang sogot no staff. Bumalik ka kapabuono. Dahil doon, napatingin sa kanya ang mga taong nakapila sa likod. Naramdaman ni Wang Li na para siyang napahiya. Dati, itinuturing niyang ang Pilipinas ay isang bansang hindi malaya kontrolado, mahigpit, at masikip. Ngunit ngayon, ang mismong counter kung saan siya nakatayo ang puno ng hirap at pagkasakal. Gayunpaman, hindi siya maaring umatras. May pangako siya kay Limei. At higit sa lahat, ayaw niyang sumuko matapos sabihin na gagawin niya ito. Mula sa araw na iyon, nasimula ang kanyang paasikaso ng mga dokumento. Sa trabaho, yumuko siya sa kanyang boss para humingi ng Certificate of Employment. Nainis na sinabi ng staff, kailangan mo nito para lang magbakasyon. Pumunta siya sa ibang tanggapan para kumuha ng insurance records. Pumila siya ng matagal, at nang sa wakas ay pagkakataon na niya, pinabalik siya dahil sa kulang na dokumento. Nagpagawa siya ang pansamantalang itinerary sa travel agency at ipinalista ang nga hotel na hindi pa naman napipili. Mas naging prioridad ang porma ng dokumento kaysa sa katotohanan. Sa bawat hakbang, may kung anong nababawas sa loob ni Wang Li. Gusto ko lang namang makbakasyon, bakit kailangan kong mapaliwanag ng ganito? Bulong niya sa sarili. Ngunit ang mga tao sa paligid ay walang ekspresyon. Pare-pareho silang nakapila, may hawak na mga dokumento, at tahimik na nagpo-proseso. Nang makita niya sila, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Hindi sa wala silang reklamo, kundi alam nilang walang makbabaho kahit makreklamo pa sila. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay natanggap ang kanyang aplikasyon. Nang matanggap niya ang resibo, dapat sana ay pakiramdam niya ay nagtagumpay siya. Ngunit ang naramdaman niya ay hindi tagumpay, kundi matinding pagod. Bago pa man makapalakbay, ganito nakapagod, bulong niya habang inilalagay ang resibo sa kanyang bag. Noon, hindi pa niya namamalayan. Ang tunay na hadlang ay hindi ang pag-apply ng pasaporte. Sa bansang ito, kahit makalusot ang mga dokumento, hindi garantisadong makakalusot ang tao. Malalaman niya ang ibig sabihin nito sa departure gate ng paliparan. Nakita ko kung paano ang isang taong puno ng kumpiyansa ay naging ibang tao sa loob lang ng isang oras. Iyon ang araw ng paalis ni Wang Li. Nang sa wakas ay nakuha niya ang kanyang pasaporte, ticket, at hotel booking, medyo mayabang siya, nalampasan niya ang mahirap na proseso at sa wakas ay makakapunta na sa Pilipinas. Pakiramdam niya, nalampasan niya ang isang pada dahil sa sarili niyang pagsisikap. Nauna nang dumating si Limei sa paliparan, dumating ka nga, akala ko susuko ka na. Nandito ako dahil nangako ako, titinan ko kung gaano kawalang kwenta ang Pilipinas. Kahit nagmamayabang, magaan ang kanyang nga hakbang. Natapos ang check-in, naibigay ang bagahe, at pumila sa immigration. Lahat ay mayos, hanggang doon. Nang iabot niya ang kanyang pasaporte sa opisyal, nagbago ang ihip ng hangin. Tinitigan ng opisyal ang screen, at nawala ang ekspresyon sa kanyang mukha. Tinawag niya ang katabing opisyal at may ibinulong. Ilang segundo ang lumipas, sinabi niya sa mababang boses, Miss Wang Li, tama po, dito po kayo. Kumunot ang kno niya. May problema po ba? May kailangan lang pong kumpirmahin. Walang karagdagang paliwanag. Habang nakatingin ang mataw, dinala si Wang Li sa isang hiwalay na pasilyo. Mula sa malayo, naalalang nakatingin si Limei. Dinala siya sa isang maliit na kwartong walang bintana. May mga mesa at upuan. At ilang opisyal na nakaupo. Malamig ang hangin, at tanging tunog ng orasan ang maririnig. Maupo ka, na maupo si Wang Li, na simula na ang matanong. Ano ang layunin ng iyong paglalakbay? Turismo. Sino ang kasama mo? Isang kaibigan. Pangalan ng kaibigan mo? Limei. May kamag-anak o kakilala ka ba sa Pilipinas? Wala. Ilang araw ka mananatili? 5 araw. Babalik ka ba talaga pagkatapos? Sa huling tanong, hindi siya makapaniwala. Anong ibig mong sabihin? Siyempre babalik ako. Hindi sumagot ang opisyal. Sunod-sunod lang ang nga tanong. Kumpanya, posisyon, kita, nga nakaraang biyahe, pamilya, kaalaman sa wikang Filipino. Bakit Pilipinas? Bakit ngayon? Para siyang isang suspek, hindi turista. Sa una galit si Wang Li, ngunit unti-unting nabawasan ang kanyang pagsasalita dahil kahit anong paliwanag niya, hindi nababago ang ekspresyon ng kausap. 30 minuto, 40 minuto, 1 oras. Lalong bumigat ang hangin sa kwarto. Inisip niya, nasagot ko na ang lahat, malapit na itong matapos. Siguradong papayagan na ako. Ngunit, tumayo ang isang lalaking mukhang pinuno. Isinara niya ang isang folder at sinabi sa walang emosyong boses, paumanhin, hindi ka maring umalis sa bansa sa pagkakataong ito.
natigilan ang lahat. Ano, tanong ni Wang Li? Hindi niya maintindihan? Nakakamali yata kayo, kumpleto ang mga dokumento ko, wala akong nilabak, bakit? Hindi man lang tumingin sa kanya ang lalaki. Hindi namin maaring sabihin ang dahilan. Desisyon ito mula sa itaas. Sa sandaling iyon, may gumuho sa loop niya. Ang pagsisikap na mangolekta ng mga dokumento, ang oras na ginugol sa pagpila, ang paniniwalang malaya siyang makakapaglakbay lahat ay binaliwala sa isang salita. Hindi makatarungan yan. Hindi ako kriminal. Kahit magtaas siya ng boses, walang pumansin. Itinuro lang sa kanya ang labasan. Nang lumabas siya sa kwarto halatang nanghina ang kanyang nga tuhod, ibang-iba sa taong mayabang na naglalakad kanina, sumalubong si Limei. Anong nangyari? Matagal na natahimik si Wang Li bago sumagot sa nanginginig na boses, hindi raw ako pwedeng umalis. Hindi nila sinabi ang dahilan. Natulala rin si Limei. Noong araw na iyon, ang biyahe nilang dalawa papuntang Pilipinas ay naputol sa harap ng departure gate, ngunit ang tunay na napabagsak sa kanya ay hindi ang katotohanan hindi siya nakapunta sa Pilipinas. Ito ay ang pagpigil sa kanyang buhay nang hindi man lang nalalaman ang dahilan. Nalaman ko na ang tunog ng pagguho ng pananaw ng isang tao ay hindi isang malaking pagsabok, kundi maririnig sa isang tahimik na usapan. Para kay Wang Li, nangyari ito sa mga salitang ang kanyang kaibigang si Limei pakawin ito. Noong araw na pinabawalan siyang umalis, maisang tumuloy si Limei sa Pilipinas. Habang pinakmamasdan niya ang likod nito papunta sa boarding gate, makahalong emosyon ang naramdaman ni Wang Li, pagkadismaya galit, at lungkot na parang iniwan. Mag-enjoy ka, sabi niya, ngunit maging siya ay nagulat sa kung gaano katuyo ang kanyang boses. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Limei ayon sa plano, may dalang malaking paper bag, ang kanyang mukha ay mas maliwanag kaysa dati. Wang Li, nakakagulat ang Pilipinas, ibang-iba sa inaakala ko. Sa isang salitang iyon, kinabahan siya. Paano na iba? Tanong niya, pilit na pinapakita na kalmado. Habang papaupo, sunod-sunod na nakwento si Limei. Una sa lahat, sobrang linis ng mga lugar. Halos walang basura sa kalsada o sa mga istasyon. At kahit maraming tao, hindi maingay. Tahimik lang na nakikinig si Wang Li. Pumunta rin ako ng Cebu. Napagkakalmado ng buong siyudad. Inaalagaan nila ang lumang simbahan at mga hardin. Parang kumakalma ang loob mo habang naglalakad lang. Lumapit siya ng county. May litrato ka? Ipinakita ni Limei ang larawan sa telepono. Maayos na makalsada, inalagaang mahalamanan, at magagandang tanawin ng lumang arkitektura. Hindi magarbo, ngunit may kakaibang dating. Natigilan si Wang Li. Ibang-iba ito sa inaakala niyang luma at nakakabagot na lugar. Napatuloy si Limei, at nagulat ako sa transportasyon. Ang nga tren, dumarating sa tamang oras. Kahit unang beses ko, madaling intindihin ang nga karatula at hindi ako naligaw. Ganoon ka eksakto. Oh, kahit ilang minutong delay, may anunsyo ngang paumanhin. Napaluno si Wang Li. Sa siyudad kung saan siya nakatira, normal na ang masanay sa mga delay. Ngunit ang pinakayumani sa kanyang puso ay ang susunod na kwento, at napakabait ng mga tao. Naiba ang tono ni Limei, naligaw ako sa isang istasyon, at isang estranghero ang huminto para tulungan ako. Hinatid pa niya ako hanggang sa kalagitnaan ng daan. Ang nga tindero, lahat nakangiti at magalang. Kahit na mamadali kang matanong, hindi sila napapakita ang inis. Agad na sumagot si Wang Li, hindi ba pakitang tao lang yan? Umiling si Limei. Inisip ko rin yan. Pero iba, tumutulong sila kahit walang kapalit. Hindi pilit na kabaitan, kundi isang ugali na. Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Wang Li. Dati, itinuturing niyang paarte lang ang pagiging magalang ng mga Pilipino, ngunit ngayon, ang taong nakaranas mismo nito ay nasasabi ng kabalitaran. Nakangiting iniabot ni Limei ang paper bag. Pasalubong. Sayang, sana nakasama ka. Sa loop, may maayos na nakabalot ng mga pagkain at maliliit na souvenir na may disenyong Pilipino. Hindi basta-basta inilagay. Bawat isa ay maayos. Maging ang kalit-litang detalye ay nakakasilaw sa kanya. Sa totoo lang ayoko nang umuwi, bulong ni Limei. Sa sandaling iyon, isang malakas na emosyon ang naramdaman ni Wang Li, inggit. Hindi siya na minamaliit ang Pilipinas, kundi ang kaibigan niya sa harap niya ang nakakita ng katotohanan. Siya walang alam, nasasalita lang mula sa isang saradong lugar. Noong gabing iyon, naisip ng malalim si Wang Li. Maliit na kapuluan, atrasadong bansa, walang kwentang puntahan. Ang nga salitang pauli-ulit niyang sinabi ay biglang naging mababaw. Ang Pilipinas na dati niyang tinatawanan ay tila isang malayong lugar na hindi maabot. Naniniwala ako na ang tunay na sandaling ang pagbabago ay hindi kapag pinagsabihan ka nga iba,
kundi kapag ikaw mismo ang nasaliksik at nakahanap ng sagot. Iyon mismo ang nangyari kay Wang Li. Mula nung gabing narinig niya ang mga kwento ni Li Mei, hindi na siya makatulog. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang sinabi ng kaibigan, ang Pilipinas ibang-iba sa inaakala ko. Si Li Mei na laging kalmado ay parang isang batang nagniningning ang mga mata habang nakukwento. Iyon ang bumabagabag kay Wang Li. Umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang smartphone. Sa search bar na dati hindi niya pinapansin, unang beses niyang inilagay Chinese Tourist Philippines Experience. Lumabas sa screen ang mapos na hindi niya inaasahan. Nahihiya akong aminin, pero ibang klase ang kalinisan sa Pilipinas. Maging ang banyo sa iPod, malinis. Nagulat ako. Sobrang galang ng staff, hindi ako sanay. Bago ako pumunta, ayaw ko sa kanila. Pagkawi ko, gusto ko nang bumalik. Kumunot ang nuni Wang Li. Hindi lang isa o dalawa, maraming makakatulad na komento. Habang nababasa, may mga salitang mas tumago sa kanya. Yung matumatawa sa Pilipinas, sila ang natahimik pagdating doon. Nahiya ako sa sarili ko na puro sa internet lang ako nakikinig. Ito ang bansang dapat puntahan bago husgahan. Napatigil ang daliri ni Wang Li para ito masalitang para sa kanya. Tumingin siya sa iba pang sites, nga video, travel blogs, international forums. Ang pare-parehong tema ay hindi ang magarbong anunsyo, kundi ang pagkamangha sa mismong karanasan. Tahimik at maayos sa tren. Nang matanong ako ang daan, sinamahan pa ako. Nabali ang nawala kong gamit. Kahit siksikan, walang sumisiga. Sumandal si Wang Li at tumingin sa kisame. Dati iniisip niyang ang Pilipinas ay isang bansang magaling lang sa propaganda. Maganda lang tingnan sa labas pero walang laman. Ngunit kabaliktaran pala. Kakaunti ang mga mayabang na pahayag. Pero ang mga nakapunta, sila mismo ang humahanga at nakukuwento pagkawi. Hindi advertisement, kundi ang mismong karanasan ang lumilikhang reputasyon. Dito napansin niya ang isang mas malaking pagkakaiba. Sa sarili niyang bansa madalas naunang ipinapahayag na magaling bago ipakita ang katotohanan. Pero sa Pilipinas, nauna ang katotohanan at ang ibang tao ang nagbibigay ng papuri. Malaki ang pagkakaiba nun. Naisip niya, ano ba ang basehan ko para malitin ang Pilipinas? Laki ang bansa, populasyon, ekonomiya, mamapanirang salita sa internet, lahat ay hindi niya personal na nakita. Sa kabilang banda, ang nga nababasa niya ngayon ay iba. Boses ng mga taong nakatapa sa paliparan, nakasakay sa tren, natulungan sa ospital, ginabayan sa daan. Magansang ng mga taong nakaranas, mas mabigat ang dating nito. Naramdaman ni Wang Li ang isang emosyon na parang pakadismaya. Matagal na siyang nasasalita tungkol sa isang bansang hindi pa niya nakikita. At ang matotoong nakakita, lahat ay umuuwing namangha. Gusto niyang itanggi, pero hindi pinahihintulutan ng dami ng ngapos. Nakita pa niya ang komentong isang foreign expert, ang lakas ng Pilipinas ay hindi sa GDP, kundi sa kalidad ng pang-araw-araw na buhay. Ang kaayusan sa pampublikong lugar at tiwala sa isa-isa ay isang yaman na hindi nabubuo sa isang gabi. Ang dahilan kung bakit mataas ang satisfaction ng mga turista ay dahil parehong gumagana ang sistema at kultura. Tahimik na isinara ni Wang Li ang screen. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang nananalo sa propaganda. Ito ay isang bansang napapabago sa puso ng taong dumadalaw. Sa wakas, nagsimula na niyang maintindihan ang katotohanan iyon. At kasabay nito, isang tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Bakit hindi ako nakapunta ron? Bakit ako pinigilan ng walang paliwanag? Nang simulan niyang hanapin ang sagot, lalo siyang napalapit sa isang mas mabigat na katotohanan. Ilang beses ko nang nakita ang sandali kung kailan tunay na namumutla ang isang tao. Hindi ito kapag nakamali sila o napagalitan. Ito ay kapag nalaman nila ang tunay na anyo ng sistemang kanilang pinaniniwalaan. Para kay Wang Li, dumating ang sandaling iyon sa harap ng search screen sa kalaliman ng gabi. Matagal na niyang iniisip, bakit ako pinigilan? Kumpleto ang aking mga dokumento, may trabaho, walang utang, walang criminal record. Ngunit dahil lang pupunta ako sa Pilipinas, dinala ako sa isang hiwalay na silid at pinagbawalan ng walang dahilan. Hindi ito normal. Nagbatuloy siya sa paghahanap. Denied exit reason unknown. International travel suddenly stopped. Cannot board after getting passport. Lumabas ang maraming katulad na karanasan. Dapat sana'y bakasyon lang, pero inimbestigahan ako. Hindi ako pinayagang umalis ng walang paliwanag. Empleyado ako, pero tinrato akong parang mapanganib. Narinig ko, mahigpit daw ang sense para sa mga kabataan. Namnamik ang likod ni Wang Li, hindi lang pala siya. Habang nababasa, isang common denominator ang lumitaw,
bata, mataas ang pinaaralan, may kaalaman sa ibang wika, may sapat na kita, may kakayahang magtrabaho sa ibang bansa. Ang nga taong tulad nito ang mas mahigpit na binabantayan. Hindi kaya, bulong niya. Dati, iniisip niyang isang pagkakamali lang ang pagpigil sa kanya. Ngunit mali pala. Hindi siya basta pinigilan. Pinili siya. Bilang bahagi ng grupo na may mataas na posibilidad na makakita ng katotohanan kapag nakalabas, ang antas ng pamumuhay, kondisyon sa trabaho, kalayaan sa paggalaw, at akses sa impormasyon sa ibang bansa ang mataong malalaman ito at maaring hindi na bumalik. O kung bumalik man, ikukuwento ang katotohanan sa iba. Ang mataong tulad nito ang pinaka-hindi maganda para sa namamahala. Napatanto ni Wang Li ang sitwasyon. Inalala niya ang kanyang profile. Nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya, college graduate, stable ang kita, hindi nahihirapan sa ibang wika, at magaling sa trabaho. Sobrang tukma ng nga kondisyon. Hindi pala ako mapanganib na tao. Ako pala yung tipo ng taong posibleng malaman ang katotohanan. Ang nga salitang iyon ay parang isang hatol sa kanyang sarili. Nagbasa pa siya ng mega analysis mula sa ibang bansa. Sabi ni isang researcher, sa panahong hindi stable ang ekonomiya, kinatatakutan nege isang bansa ang paglabas ni pera at talento. Lalo na ang middle class na may mataas na edukasyon, mabilis silang magdesisyong lumipat. Sabi naman ng isa pang eksperto, kapag humihigpit ang kontrol, ang unang target ay hindi ang nga rebelde, kundi ang nga taong may pagpipilian. Huminga ng malalim si Wang Li habang hawak ang smartphone. Dati naniniwala siyang ang kanyang bansa ay malakas at matatag, isang bansang patuloy na sumusulong patungo sa sentro ng mundo. Kung ganon, bakit sila natatakot na may umalis? Bakit nila pinipigilan ang nga gustong makakita? Ang isang bansang tunay na may tiwala sa sarili ay hindi dapat matakot na ikumpara. Sa sandaling iyon, may tuluyang gumuho sa loop niya. Ang nasalitang minamalit ang Pilipinas, ang paniniwalang China ang pinakamagaling, ang akalang malaya siyang nabubuhay lahat ay gumuho ng walang tunok. Tumingin siya sa labas ng bintana. Parehong siyudad. Parehong tanawin, ngunit mula noong gabing iyon, naiba ang tingin niya sa mundo. Ang siyudad na dati malaki ay biglang naging masikip. Ang sistema na dati niyang ipinakmamalaki ay naging parang isang kulungan. At napatanto niya ang pinakamasakit na katotohanan. Ang dahilan kung bakit gusto niyang pumunta sa Pilipinas ay hindi para magbakasyon. Ang totoo, gusto niyang patunayan na tama ang mundong kanyang pinaniniwalaan. Ngunit maging ang kumpirmasyong iyon ay ipinakait sa kanya. Kinuha ni Wang Li ang pasaporte mula sa drawer, isang dokumentong pinahirapan niyang makuha. Ngunit ngayon para sa kanya, hindi ito isang susi sa kalayaan, kundi isang susing hindi magamit. At sa unang pagkakataon naramdaman niyang nainggit siya sa Pilipinas na dati niyang tinatawanan. Naniniwala ako na ang pagbabago sa tingin sa isang bansa ay hindi nagaganap sa mga sikat na pasyalan, kundi sa trato na natatanggap mo kapag ikaw ay nasa mahinang kalagayan. Ang dahilan kung bakit hindi malimutan ng nas na si Sofia ang Pilipinas ay dahil dito. Si Sofia ay 28 taong gulang, isang nurse sa isang malaking ospital sa Espanya. Lumaki siyang tinitingnan ang kanyang ina at pinangarap na magkaroon ding ng trabahong tumutulong sa kapwa. Seryoso, responsible, at walang kapintasan ang kanyang serbisyo sa mga pasyente. Ngunit ang kanyang katapatan ay tila hindi bagay sa kanyang trabaho. Ang kanyang kasamahan, si Antonella, ay laging huli, madaldal habang nagtatrabaho, at magulo ang nga record. Minsan, masama pa ang kanyang pananalita sa mga pasyente. Kapag pinagsasabihan siya ni Sofia, isang tawa lang ang sagot. Ang seryoso mo naman, okay lang yan. Kahit maksumbong siya sa kanilang supervisor, malami ang tugon. Masyado kang istrikto, ganyan talaga ang diskarte ng lahat dito. Tinitiis ni Sofia ang kanyang pagkadismaya habang nagtatrabaho. Sa isang lugar kung saan buhay ang nakasalalay, hindi niya maindihan ang ganoong pag-iisip. Nang mapagod na siya, nagdesisyon siyang magbakasyon. Sa ibang bansa, ang bansang matagal na niyang pinapangarap na makita sa mga video, ang Pilipinas. Isang bansang magagalang at seryoso ang mga tao. Gusto ko maranasan ang hangin doon. Iyon ang nasa isip niya nang makbook siya. Matapos ang mahabang flight, pagdating ni Sofia sa Pilipinas, nagulat siya sa katahimikan ng paliparan. Maraming tao, ngunit hindi maingay. Makintab ang sahe, malinaw ang nga karatula, at magalang ang nga staff. Higit pa sa inaasahan ko, mabilis ang check-in sa hotel, at hindi niya naramdaman ang language barrier. Dahan-dahan magsalita ang staff at inaalam na ang kanyang nga pangangailangan. Noong gabing iyon masaya siyang natulog.
Kinabukasan, plano niyang maalakat-lakat sa Intramuros, bisitahin ang mga simbahan at maranasan ang kulturang Pilipino. Ngunit biglang nagbago ang kanyang paglalakbay. Kinabukasan, habang naglalakad sa kalsada, isang mabagal na sasakyan ang bumangga sa kanya mula sa likod. Marahil ay hindi siya napansin ang driver, natumba si Sofia at nasaktan ang kanyang tuhod at braso. Natulala siya. Bigla, kumilos ang nga tao sa paligid. Okay ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya. Isang dumaraan ang walang paaalinlangang tumawa at ang driver, namumutla ay humingi ng tawad. Walang nagwalang bahala. Ilang minuto lang, dumating ang ambulansya. Kalmado ang natauhan habang tinitingnan ang kanyang kalagayan at maingat siyang inilagay sa stretcher. Walang nasayang na kilos, ngunit hindi nakakadakdak ng kaba. Huwag kang mag-alala, papunta na tayo sa ospital. Sa isang salitang iyon, medyo gumaan ang kanyang look. Habang nasa ambulansya, lalo siyang nagulat sa nakita niya sa labas, ang masasakyan sa unahan ay sunod-sunod na nagbibigay daan, walang busina, walang sigawan, natural lang na nagbubukas ang daan. Posible pala ito, hindi niya makapaniwalang naisip. Sa kanyang bansa, hindi ito magiging ganito kabilis. Pagdating sa ospital, mula sa reception hanggang sa pagsusuri, lahat ay napaka-organisado. Walang nagtataas ng boses, at tahimik na nagtutulungan ang nga staff, at ang nga nurse. Lahat ay nakangiti. Hindi pilit na ngiti, kundi isang ngiting napapakalma sa isang dayuhang nasaktan. Masakit po ba? Dahan-dahan lang po. Sa bawat salitang iyon uminit ang dibdib ni Sofia. Isa siyang nurse, kaya alam niya, hindi madali ang ganitong serbisyo. Sa isang abalang ospital, para mapanatili ang ganitong paalaga, hindi sapat ang kabaitan ng isang tao. Kailangan itong maging kultura ng buong lugar. Habang nakahiga sa kama, tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Sofia. Hindi dahil sa sakit ng aksidente, kundi dahil ang uri ng serbisyong medikal na matagal na niyang hinahanap ay nasa harap na niya. Naniniwala ako na ang mga salitang tunay na nakakapagligtas ay hindi ang salita ng papapalakas ng loob, kundi ang isang salitang nagsasabing, hindi ka nakakamali. Iyon mismo ang dahilan kung bakit naiyak si Sofia sa Pilipinas. Nang malaman niyang kailangan siyang i-admit, dinala siya sa isang silid. Habang may paalala, namangha si Sofia sa kilos na manas na Pilipino. Walang sumisigaw ng utos, pero mayos ang kanilang pagtutulungan. Paghahandain dextrose, pakuhain temperatura, pagtatala, at pagpapaliwanag sa pasyente bawat isa ay alam ang kanilang papel at natural na kumikilos. Grabe, bulong ni Sofia. Bilang isang nurse, alam niya kung gaano ito kahirap. Sa isang abalang lugar, madaling mapagod at mairita. Ngunit ang pagpapanatiling ng ngiti at pagalang sa pasyente ay hindi madali. Maya-maya, isang nurse ang pumasok sa kanyang silid, isang babaeng may malambing na ngiti. Bigla, kinausap siya nito sa dahan-dahang Espanyol. Hola, nakakaintindi ako ng kaunting Espanyol. Nagulat si Sofia at napabangon. Talaga? Nahihiyang ngumiti ang babae. Dati kaming nakatira sa Espanya dahil sa pamilya ko. Marami na akong nakalimutan, pero naisip ko, baka makatulong ito para gumaan ang loob mo. Ang pangalan niya ay Jasmine. Para lang mapakalma ang isang dayuhang nasaktan, naglaan siya ng oras sa kabilang kanyang abalang trabaho. Sa kabaitang iyon, lalong uminit ang dibdib ni Sofia. Unti-unti silang nausap, tungkol sa trabaho pamilya, at kung bakit sila naging nas. Di na tagal, naikwento ni Sofia ang problemang matagal na niyang kinikimkim. Nas din ako. Pero sa trabaho, sinasabihan akong masyadong seryoso, may kasamahan akong laging huli, pero walang seryosong pumupuna. Minsan, masama ang trato niya sa pasyente, pero nagbubulag-bulagan sila. Kapag ako ang nagsasalita, ako pa ang mukhang kontrabida. Habang nagsasalita, nangingilit na ang luha ni Sofia. Isang pasakit na hindi niya masabi kahit sa kanyang ina. Tahimik na nakinig si Jasmine hanggang sa huli at inabutan siyang panyo. At sa mahinang boses sinabi niya, Sofia, wala kang ginagawang mali. Sa isang salitang iyon, nanginig ang balikat ni Sofia. Napatuloy si Jasmine. Sa trabahong naalaga ng buhay, walang masyadong seryoso. Ang pagiging responsible ay hindi kahinaan, kundi isang karangalan. Ang isang taong naalala para sa pasyente ang siyang magaling na nurse. Hindi tumigil ang luha ni Sofia. Hindi niya matandaan kung kailan huling may kumampi sa kanya. Medyo may galit sa mukha ni Jasmine. Hindi ka panipaniwala na minamaliit lang ang pagiging huli. Hindi lang bilang nurse, kundi bilang isang profesional, mali iyon. Hindi mo dapat pinoproblema yan. Sa mga salitang iyon, gumaan ang pakiramdam ni Sofia. Hindi pala mali ang pananaw niya. Hindi siya istrikto, ipinaglalaban lang niya ang tama.
Ilang araw ang lumipas, araw na ang kanyang paglabas. Malalim na yumuko si Sofia sa harap ni Jasmine. Dahil sa iyo, bumalik ang tiwala ko sa sarili. At lalong lumakas ang pagnanais kong magpatuloy bilang nas. Ngumiti si Jasmine. Ako rin, masaya akong nakilala ka. Bumalik ka sa Pilipinas ha? Nakayakapan sila. Pagkawi, bumalik si Sofia sa trabaho. Gaya-ngati, huli na namang dumating si Antonella. Dati, galit ang mararamdaman ni Sofia. Pero ngayon, iba na. Bakit ka nga ba naging nas? Tanong niya sa mahinahong boses, diretso sa mata, alalahanin mo ang nararamdaman mo noong una kang nangarap nito. Natigilan si Antonella. Kinabukasan, pumasok siya sa tamang oras, at kitang-kita ang pagbabago sa kanyang kilos. Ilang araw pa, nahihiya siyang lumapit kay Sofia. Salamat. Nakalimutan ko na ang simula. Tahimik na ngumiti si Sofia. Ang katapatang natanggap niya sa Pilipinas ay tumawid ng karagatan at binago maging ang kanyang lugar ng trabaho. At ngayon, may bago siyang pangarap, balang araw, gusto niyang magtrabaho sa isang ospital sa Pilipinas. Gusto niyang maging bahagi ng marangal na propesyon na iyon. Naniniwala ako na walang mas babasa sa prejudice ng isang tao kaysa sa pagdapa sa mismong lugar. Ito ang nangyari sa isang maasawang Chinese na napakasal sa Pilipinas. Ang asawang lalaki, si Chen, 32 taong gulang, ay nagtatrabaho sa isang IT company. Dahil sa trabaho, ilang beses na siyang nakapunta sa Pilipinas. Hindi siya pala salita, ngunit may malalim siyang paggalang sa pagiging on-time, kalidad ng serbisyo, at kulturang Pilipino na nag-aalaga sa detalye. Sa kabilang banda, ang asawang babae, si Su Yuan, 29, ay isang magaling na empleyado sa isang real estate company. Ngunit ang kanyang impresyon sa Pilipinas ay kabaliktaran ng kay Chen. Luma na ang Pilipinas, di ba? Ang ekonomiya at sigla, panahon na ang China ngayon, maging ang kultura nila, kung tutusin, galing din naman sa China. Ganyan ang sabi niya at mariing tinutulan ang planong magpakasal sa Pilipinas. Bakit kailangan nating doon magpakasal? Mas maganda naman sa China sa lahat ng bagay. Kalmadong sumagot si Chen. Naintindihan ko ang pagmamalaki mo sa China, pero may sariling lakas ang Pilipinas. Hindi naman huli kong husgahan mo pagkatapos mong makita. Pero hindi pa rin kumbinsido si Su Yuan. Kahit hindi ko makita, alam ko na, naisip si Chen at sinabi, ang pagpapakasal sa Pilipinas ay hindi para purihin ang Pilipinas. Ito ay para may pakita rin natin ang galing ng China. Pagsasamahin natin ang dalawang kultura para makabuong ang bago. Sa salitang iyon na bago ang ekspresyon ni Su Yuan, kung may papakita rin ang ganda ng China, baka may kabuluhan nga. At ganon sila na desisyong magpakasal sa Pilipinas. Ngunit hanggang sa huli, may pagdududa pa rin sa puso ni Su Yuan. Nang araw ngang kanilang pagdating, pagdapa pa lang niya sa paliparan, napatigil siya. Makintap na parang salamin ang sahig, maayos at malinaw ang makaratula, at walang gulo sa daloy ng matao. Maraming tao, pero walang bakas ng kaguluhan. Airport ba talaga ito? Parang isang luxury hotel. Ngumiti si Chen. Sa Pilipinas, mahalaga sa kanila ang unang impresyon. Maging ang pagkuha ng bagahe ay napakabilis, walang sumisiga, walang nanunula, lahat ay tahimik na sumusunod sa pila. Habang papunta sa sakayan ng taxi, medyo naligaw si Su Yuan. Bigla, isang airport staff ang lumapit. May problema po ba? Sa hirap na Ingles, sinabi niya ang kanyang patutunguhan. Ngumiti ang staff e sinamahan sila hanggang sa lugar. Gagawin niya ito para sa amin. Lumingon siya. Hindi niya makapaniwala sa isang taong tumutulong nang walang hinihintay na kapalit. Pagdating sa hotel lalo siyang namangha, magalang silang sinalubong ng doorman, dinala ang kanilang nga gamit, at sa front desk mabilis ang proseso. Pagpasok sa kwarto, may welcome message pa, sa bagong kasal, maligayang pagdating. Paulit-ulit na tiningnan ni Su Yuan ang sulat. Pinahandaan nila ito para sa atin. Tahimik na sumagot si Chen. Kultura nila ang ilagay ang sarili sa posisyon ng iba. Nung gabing iyon, kumain sila sa isang Filipino restaurant. Bawat putahe ay maayos na inihanda. Tahimik at kalmado ang lugar. Ang pagkain ay inihahain sa tamang tiempo, batay sa kilos ng mga customer. Napatigil si Su Yuan. Sa totoo lang, hindi ko inakalang ganito kataas ang kalidad. Iyon ang unang pagkakataon na inamin niya ito, siya na minamaliit ang Pilipinas. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang pulong sa wedding planner. Muli, inalam na ang planner ang kanilang nga gusto bago pa man sabihin, at nagpakita pa ang paunawa sa kulturang Chinese. Nag-research pa sila sa mga tradisyon namin.
Halata ang pagkamanga sa boses ni Seiyuan. Sa wakas, nasimula na niyang mapatanto. Ang pagyayabang ng malakas at ang tahimik na pagpapakita ng kalidad ay dalawang makaibang uri ng lakas. Naniniwala ako na ang pagkakaiba ng kultura ay hindi nakikita sa mga magagarang gusali o sa ekonomiya, kundi sa trato sa mga bagay na may buhay. Ito ang lubos na naramdaman ni Chen at Suyuan sa isang bahagi ng kanilang kasal, ang pagpapalipat ng puting kalapati. Isang gabi bago ang kasal, biglang naalala ni Suyuan, Chen, may isa akong pangarap na eksena sa kasal, yung napapalipat ng puting kalapati. Nakita ko sa pelikula at pinangarap kong gawin din balang araw. Ngumiti si Chen. Sige. Itanong natin bukas. Kinaumagahan, sinabi nila ito sa wedding planner. Medyo nagulat ang planner, pero agad na naging seryoso ang mukha. Hindi po ito karaniwan sa Pilipinas, pero dahil ito'y isang mahalagang pangarap para sa inyo, gagawin namin ang lahat para matupad ito. Ang masumunod na kilos ay kahanga-hanga. Pakikipaugnayan sa mga supplier, koordinasyon sa venue, safety checks, pag-iingat sa kapakanan ng mga kalapati, at pagsasaalang-alang sa kapaligiran. Ilang oras lang mahinahong nakilatang planner. Handa na po ang lahat. Maktiwala lang po kayo sa amin sa araw na kasal. Naantik si Suyuan. Hindi lang nila pinakinggan ang hiling, ipinaliwanag pa nila kung paano nila alagaan ang nga ibon. Iniisip nila ang lahat ng ito, tumango si Chen. Sa mga bagay na hindi nakikita, doon hindi nakitipid ang mga Pilipino. At sa araw kasal, suot ang puting bestida ni Suyuan at tuxedo ni Chen, sa gitna ng palakpakan, dahan-dahan nilang binuksan ang hawla. Isa-isang lumipat ang nga puting kalapati. Hindi pilit, kundi natural na lumipat patungo sa asol na langit. Isang mahinang wow ang narinig mula sa mga bisita. Nangingilit ang luha ni Suyuan. Hindi lang dahil sa natupad na pangarap, kundi dahil sa pasasalamat sa kung gaano kaingat na tinupad ang pangarap na iyon. Nang matapos ang seremonya habang napapahinga, napangiti si Chen habang nakatingin sa kanyang telepono. May nakita akong nakakatawang balita. Tungkol saan? May mag-asawa raw sa China na nahandang ang 100 puting kalapati para sa kanilang photoshoot. Interesadong tumingin si Suyuan. Tapos, medyo nag-aalangang napatuloy si Chen. Pagkatapos ng shoot, pagkalipat ng nga kalapati, nasilapitan daw ang nga tao sa paligid. Sabi nila, pagkain daw iyon, at nagsimula na silang hulihin. Natigilan si Suyuan. Nagbibiro ka ba? May video pa. Wala pang 10 segundo, may malumabas na may dalang lambat at sako. Nawalan siya ngang imik. Kanina lang, ang maputing kalapati ay simbolo ngang pagpapalo para sa kanila. Inayos pa nga mga staff na Pilipino ang ventilasyon para hindi magulat ang mga ibon at tiningnan ang direksyon na galipat. Pero sa ibang lugar, ang parehong puting kalapati, pagkalipat, ay hinahabol bilang pagkain. Sobrang laki ngang pagkakaibang iyon. Dahan-dahang napaupo si Suyuan. Bilang isang Chinese, nahihiya ako. Bumuntong hininga si Chen. Siguro hindi nasusuka sa paglago ng ekonomiya o sa mga skyscraper ang paunlad ng isang lipunan? Sa kanilang isipan, lumitaw ang imahe ng mga staff sa kasal. Ang pagkontrol sa temperatura ng hawla, ang maingat na pahawa para hindi masaktan ang nga papa, at ang pagmamasit hanggang sa makalipat, at ang katapatan na tuparin ang pangarap ng mga dayuhan. Ang pakilos hindi para sa kita, kundi para sa kaligayahan ng iba. Dito, mayroong karangalan ng isang bansa na hindi masusukat ng numero. Bulong ni Suyuan, matagal kong minamaliit ang Pilipinas. Akala ko, ang bansang malakas majabang ang siyang malakas. Pero ang tunay na malakas na bansa ay ang tahimik na nagipon ng tiwala. Siya na mariing tumuto sa papapakasal sa Pilipinas ang siyang pinakamalalim na yumuko sa pagalang dito. Ang 10 segundo matapos lumipat ang nga puting kalapati, ang kanyang prejudice ay tuluyan ng naglaho. Naniniwala ako na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi ang nga numerong ipinapahayag sa balita, kundi kung gaano katiwasay na nabubuhay ang nga tao sa araw-araw. Sina Wang Li, Sofia at Suyuan lahat sila sa makakaibang lugar ay umabot sa iisang konklusyon. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang mayabang. Bihira silang sumiga na sila ang pinakamagaling sa mundo. Hindi sila nakikipakompetensya sa laki at hindi rin sila gaanong na-advertise kumpara sa ibang bansa. Ngunit may isang bagay na laging sinasabi ng nga dayuhang bumibisita, kalinisan, kaayusan, paggalang, pagiging on time, at pagmamalasakit sa kapwa. Lahat ng ito ay hindi nabubuo sa isang araw. Halimbawa, ang kalinisan ng isang lugar. Hindi ito dahil lang sa matagalinis. Ang ugaling mag-uwi ang sariling basura, ang kamalayang huwag magdumi,
ang pag-isip sa susunod na gagamit ang libo-libong maliliit na kilos na ito ang bumubuo sa kagandahan ng isang lugar. Ganon din ang pagiging on-time ng transportasyon. Para patakbuhin ang isang tren sa tamang oras, hindi sapat ang teknolohiya. Ang mga nag-i-inspeksyon, nagmamaintain, at ang mga pasaherong sumusunod sa rules lahat sila ay kailangang gampanan ang kanilang papel. Isang foreign urban policy researcher ang nagsabi, ang lakas ng Pilipinas ay hindi sa malalaking yaman, kundi sa social capital kung saan nagtitiwalaan ang mga tao sa pampublikong espasyo. Tumpa ang salitang ito. Walang nanunula sa pila, na ibabali ang nawawalang gamit, na bibigay daan sa ambulansya, at natural na tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi ito may papatupad ng batas lamang. Ito ay patunay na nakaugat na sa buong lipunan ang pag-isip na ito ang tama. Ang ospital na nakpayak kay Sofia ay ganun din. Kahit abala hindi nila binabastos ang mga pasyente, hindi nagsisigawan ang mga kasamahan. Mayroon silang dangal sa trabahong nakalaga ng buhay. Ang kanyang nakita ay hindi lang sistema, kundi ang pagkatao sa likod nito. Ganun din ang kasal na nagpamangga kay Sui Yuan. Ang pagayo sa mga bagay na hindi nakikita, ang paggalang sa kulturan kliyent at ang pag-alaga maging sa mga hayop, hindi lang ito serbisyo, ito ay paggalang mismo. Sa kabilang banda, hindi laging makatugma ang lakas ng boses at ang tunay na kakayahan, minsan mas malakas ang pagyayabang kapag may gustong itago, iyon ang napatanto ni Wang Li. Ang isang tunay na maulat na lipunan ay nakpapakita muna ang resulta bago mayabang. Malalaman mo kapag ginamit mo. Malalaman mo kapag tinitirhan mo. Malalaman mo kapag binisita mo. Ang dahilan kung bakit mataas ang respeto sa Pilipinas sa ibang bansa ay dahil sa tahimik na kapangyarihang ito na mangumbinsi. Hindi kapansin-pansin pero pinakakatiwalaan. Hindi maingay pero pinipili. Hindi nakmamalaki pero iginagalang. Ito ay isang yaman na hindi nakikita, na inipon sa mahabang panahon. At naisip ko ang mga Pilipinong itinuturing na normal ang bagay na ito ay ang tunay na mapalad. Naniniwala ako na ang bansang mananalo sa uli ay hindi ang bansang malakas ang boss, kundi ang bansang tahimik na nananatili sa puso mananalo sa uli ay hindi ang bansang. Ang talong tao na banggit sa kuwento ay magkakaiba ngang sitwasyon at lahi, ngunit sa huli, isa lang ang kanilang tinitiknan, ang Pilipinas. Tinawanan ni Wang Li ang Pilipinas bilang isang maliit na kapuluan. Inihambing niya ang ekonomiya at populasyon para lang majabang. Ngunit sa katotohanan, wala man lang siyang kalayaang puntahan ito, ang pasaporting pinahirapan niyang makuha ay hindi naging sapat. Pinigilan siya ng walang dahilan. At ang mataong nakakita mismo sa Pilipinas ay puro papuri ang sinasabi. Noon niya nalaman, ang laking ang isang bansa ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa. Ito ay nasusukat sa kung gaano kalaya ang matao, kung gaano sila katiwasay, at kung gaano sila kagalang sa kapwa. Ang pinasama-samang iyon ang tunay na lakas ng isang bansa. Naya si Sofia sa isang ospital sa Pilipinas. Na-asidente dinala sa isang banyagang lugar na may takot. Ngunit ang natanggap niya ay hindi formal na serbisyo, kundi ang init ng pagtrato bilang isang tao. Mga nas na hindi nawawalan ng ngiti kahit abala, ang dangal na hindi bastusin ang pasyente, ang pagtutulungang hindi naninisi. Nakita niya sa Pilipinas ang ideal na serbisyong medikal na kanyang pinapangarap. Itinuring ni Sui Yuan ang Pilipinas bilang isang bansang nakalipas na. Ngunit ang paliparan, hotel, kasal, pagkain, at serbisyo lahat ay higit sa kanyang inaasahan. At sa eksena nga makuting kalapati, nalaman niya ang malaking pagkakaiba. Sa Pilipinas, maging ang isang ibon ay inaalagaan. Sa ibang lugar, ito ay hinahabol bilang pagkain. Ang pagkakaibang iyon ay hindi may papaliwanag nga ekonomiya. Ito ay ang pag-unlad ng lipunan, pagalang sa kapwa, at pagtingin sa buhay mga halagang hindi nasusukat ng numero. Ang pagkakatulad nilang tatlo ay hindi nila nakilala ang Pilipinas sa pamamagitan ng anunsyo, kundi sa katotohanan. Kalidad na malalaman mo kapag ginamit mo, kaayusang makikita mo kapag binisita mo, kabaitang mararamdaman mo kapag nangailangan ka, at responsibilidad na makikita mo sa trabaho. Kaya naman mataas ang respeto dito. Para sa mga Pilipino, maaring normal lang ang bagay na ito. Ngunit sa mata ng mundo, hindi ito normal. Ang pagpila sunod sa oras pagbabalik ng wawalang gamit, malinis na pampublikong lugar, tahimik na tren, at magalang na serbisyo, hindi ito pagkakataon lang. Ito ay isang kulturang matagal nang pinoprotektahan ng maraming tao. Sa huli, tinitigan ni Wang Li ang pasaporte sa kanyang mesa. Pinahirapan niyang makuha, ngunit para sa kanya, hindi ito simbolo ng kalayaan, kundi simbolo ng isang nawalang pagkakataon.
Ang Pilipinas na dati niyang tinatawanan, ngayon ay ang lugar na pinakagusto niyang puntahan, ang kabalintunaang iyon ay malalim na tumuso sa kanyang puso. Naisip ko, ang tunay na malakas na bansa ay hindi ang paulit-ulit na nagsasabing malakas sila. Ito ay ang bansang gustong ikuwento ng bumisita pa kawin nila. Ang bansang nakpapaya sa mataong natulungan. Ang bansang nakpapayuko sa mataong may prejudice. Ganon ang Pilipinas. Tahimik na nag-ipon, hindi mayabang, ngunit sa huli ay pinipili. Ang anyong iyon ang kinikilala ng maraming dayuhan bilang ang tunay na lakas ng Pilipinas. Ano ang masasabi ninyo sa video na ito? Mangyaring ibahagi ang inyong maopinyon e komento. Patuloy kaming magbabahagi ng magagandang kwento tungkol sa Pilipinas sa teknolohiya, sining, at iba pa kung paano ito hinahangaan ng mundo. Kaya't mangyaring subscribe at I-like ang video. Muli, kapag pinindot ninyo ang high evaluation button, may lalabas na hype button, sana ay suportahan ninyo kami. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli.